Mga kahuan, panoorin ang video na ito upang alamin ang pinaka-latest na balita tungkol sa lagay ng panahon at bagyo. Update today. Kung makikita po natin dito sa satellite imagery po natin, meron tayong dalawang bagyo dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Unahin na natin itong si dating Christine na isa ng ganap na typhoon category. Sa maalala po natin sa mga past tropical cyclone bulletin po natin, meron po tayong tinatawag na looping scenario na mangyayari po dito kay Christine. Hindi pa rin po natin inaalis ang posibilidad na ito yung mangyari po at possible po kung ito man ay papasok po ulit ng ating Philippine Area of Responsibility ay isang ganap na lamang ito na low pressure area. Samantala, dako tayo sa pangalawang bagyo natin na si Tropical Storm Kongray. Ito yung nakikita natin na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility mamayang gabi or bukas ng umaga. At ito yung papangalanan nating Leon. Ayon naman sa Tropical Cyclone Advisory na nilabas natin kaninang 11 a.m., wala tayong nakikita anumang landfall scenario para dito sa bagyong ito. Pero kung maalala natin, ito si Christine ay isang naging malawak na bagyo. Kung ganun din po ang mangyayari dito kay Tropical Storm Kongray, asahan natin yung outer rain bands nito, possible magdala din ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan, lalo na dito sa eastern section ng Northern Luzon, kasama na rin ang extreme Northern Luzon. Samantala, kung makikita natin dito sa ating satellite imagery, meron tayong kumpul na kaulapan dito at ito po yung tinatawag nating southwesterly wind flow na nakakaapekto ngayon dito sa may western section ng Southern Luzon at Visayas. Dahil dito asahan natin makakaranas ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa may Occidental Mindoro, Palawan, Western Visayas, Negros Island Region at Zamboanga Peninsula. Kung makikita natin sa satellite imagery natin, yung dalawang bagyo na papagitnaan ang Pilipinas. Kaya kung makikita natin, itong Northern Luzon ay nasa tinatawag nating cold area. Kaya makakaranas po sila ng maaliwalas na panahon. For Metro Manila, nalalabing bahagi ng ating bansa, asahan po natin, makakaranas din tayo ng maaliwalas na panahon, pero asahan din natin ang mainit at maalinsangan na tanghali hanggang hapon na mataas ang tsansa ng mga pag-ulan sa hapon at sa gabi dulot ng mga localized thunderstorm. Para naman sa magiging panahon natin bukas dito sa Luzon, kung makikita natin, magiging maaliwalas naman ang ating mararanasan. Agwat ng temperatura for Metro Manila at Lawag 25 to 31 degrees Celsius, Tuguegarao 24 to 31 degrees Celsius, Baguio 17 to 22 degrees Celsius. For Tagaytay, asahan natin ng 23 to 28 degrees Celsius at Legazpi 24 to 30 degrees Celsius. Kumikita naman natin dito sa Palawan, western section pa rin ng Visayas, pati na rin dito sa may Zamboanga Peninsula, ay asahan natin makakaranas pa rin sila ng mga pag-ulan dulot nitong southwesterly wind flow. Pero para naman sa nalalabing bahagi nitong Visayas at Mindanao, makakaranas naman sila ng maaliwalas na panahon. Agwat ng temperatura for Calayan Islands at Puerto Princesa, 25 to 30 degrees Celsius. Para sa Iloilo, Cebu, 25 to 30 degrees Celsius. Tacloban, 25 to 31 degrees Celsius. For Zamboanga, asahan natin ng 26 to 32 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 25 to 33 degrees Celsius. At Davao, 26 to 34 degrees Celsius. Wala na tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunset mamaya ay 5:33 p.m. at ang sunrise bukas ay 5:48 a.m.